Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At kayo po ay aking muli binabati sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. At tayo po tumayo sa oras na ito, mga kapatid. At tayo po ibabasa ng isang talata sa Biblia sa aklat po ng Joel chapter 2 verse 28 hanggang 29. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Hinihingi po namin, O Diyos, ang inyong gabay at patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan sa pamamagitan ng inyong mga salita. Panginoon, punuin niyo po ang aming mga puso ng pag-asa at nawa ang mga aral niyo po na aming pakinggan ay magsilbi po namin kalakasan na kami po, Diyos, ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Ito po aking dalangin, Ama, sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasa walang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may be seated, mga kapatid. Ang paksa po na ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang The Holy Spirit. Sa wikang Tagalog, ang banal na Espiritu. Binasa natin kanina ang aklat ni Joel chapter 2 verse 28 hanggang 29. Ito po ay isang propesiya na kung saan po sa mga huling araw ay ibubuhos po ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu at makakakita po ng mga pangitain ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos at marami pa sadyang binanggit. Ngayon po, ang layunin po ng ating pag-aaral ay pakanasahin po natin na matanggap po ang ipinangako ng Diyos na banal na Espiritu. Hindi pa po lahat ng mga tao na naglilingkod ay tumanggap na ng banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito ay pakanasain po natin yan. Isang rason, mga kapatid, kung bakit may mga mananampalataya na mabilis pong ma-discourage, mabilis pong sumuko, mabilis pong tumalikod, mabilis po sila, mga kapatid, na umayaw dahil po sa tinatawag na wala po kasing nagtuturo na banal na Espiritu. Wala po kasi, mga kapatid, natatanggap pa na kung saan po yung ipinangakong Espiritu Santo. Ang katuparan po, magmula po sa Joel chapter 2 verse 28 hanggang 29 na sa mga huling araw ay ibubuhos ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu. Ang katuparan po nito ay nangyari dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang katuparan ng propesiya, pag sinabing propesiya, ito po ay mga bagay na sinabi ng Panginoon na isinulat na kung saan po ay nakatakdang mangyari sa hinaharap. At ito po ay nangyari sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4, na sila po, mga kapatid, ay nagkakatipon at mayroong hangin na dumating at napuno ang bahay na kinaroroonan nila. May mga dilang apoy, mga kapatid, na pumatong sa kanilang ulunan at sila po ay nagsalita, mga kapatid, ng iba't ibang salita. Sila po ay nagsalita base sa ipinagkaloob sa kanila ng banal na Espiritu na dapat nilang salitain. At meron po dyan nagsalita na nagsabi, mga lasing ang mga yan. At tumayo si Pedro, mga kapatid, at nagsabi, mag-aalas 9 pa lamang ng umaga. Sabi niya gano'n. At nagpatuloy siya sa pangangaral. Pinupunto niya na hindi lasing ang mga yan, mag-aalas 9 pa lang ng umaga. Bakit po, mga kapatid? Noong unang panahon pa, nagpapakita ito, alas 9, walang lasing. Ngayon, alas 6 ng umaga, may lasing eh.
Magtabon pa eh, ikot pa eh. Eh, sinabi niya, mag-aalis 9 pala ng umaga. Sa pagpapatuloy niyan, binanggit niya rin ang isinulat ni, ang nakasulat sa aklat ni Joel, na sa mga huling araw, mga kapatid, ay ibubuhos ang banal na Espiritu. So ngayon po, ano po ang sumunod na nangyari? Ang mga taong ito, na nasa upper room, ay napuspos ng banal na Espiritu. Napuspos sila. Magkakasama po silang magkakapatiran hanggang sa bumaba ang banal na Espiritu. Ngayon po mga kapatid, ano po bang naidudulot ng banal na Espiritu sa isang tao kapag tumanggap siya niyan? Remember this mga kapatid, ito po ay pangako ng Diyos sa mananampalataya. At kung ikaw ay mananampalataya, kailangan mong matanggap ang ipinangako ng Diyos na banal na Espiritu. Nakuha ninyo? Kailangan nyo pong matanggap yan. Ngayon po, kung ito po ay matatanggap ng mga mananampalataya, ano po ba ang epekto, dulot niyan? Ano po ba ang purpose niyan? Una, mga kapatid, dapat nyo maintindihan na kapag ang isang Espiritu Santo o ang Espiritu ng Diyos ay sumapit sa buhay ng tao, ito po ay nagbibigay ng tinatawag na comforter. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay mga aliw, sabi ng Tagalog. Kapag ikaw po ay tumanggap ng banal na Espiritu, ikaw po ay magkakaroon ng mga aliw o yung comforter na sa tuwing ikaw po mga kapatid ay mayroong mga pinagdadaanan, yun po ang nagko-comfort sa inyo. Sabi sa John chapter 14 verse 16. Nadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Okay, sa isang translation, patnubay ang ginamit mga kapatid. May pangako ang Diyos na magkakaroon po ng comforter ang isang mananampalataya. Meron pong magko-comfort sa iyo. Ang comforter na ito, mga kapatid, ay sapat na. Amen. Hindi ito kagaya, mga kapatid, ng iyong best friend. Amen. Ano nangyari sa iyo kung paki-comfort mo nga ako? Mga kapatid, hindi. Itong comforter na ito ay sapat. Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, gaya ng aking pinangarap, pag individual ka lang talaga, ibig sabihin, nakatayo ka, nananampalataya, naglilingkod ka, nakatayo ka, hindi ka umaasa, mga kapatid, sa iyong kaibigan, hindi ka umaasa, mga kapatid, sa tao. Talagang naglilingkod ka lang, ikaw lang at ang Diyos naglilingkod ka ng ganyan, mga kapatid. Doon mo mas nararamdaman ang comforter. Right. Kino-comfort ka ng Panginoon, mga kapatid, pag sa oras na may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, pag ikaw po ay merong banal na Espiritu, yun yung nagko-comfort sa iyo. Amen. Hindi mo kailangan pumunta sa isang tao para umiyak sa nararamdaman mo. Hindi po ganun. Amen. Kaya, kapag ang isang tao po ay walang banal na Espiritu Santo, hindi alam kung saan pupunta. Naghahanap yan ng comfort saan? Naghahanap ng comfort sa kapwa niya tao. Na yung tao na pinupuntahan niya, kailangan din ng comforter. Yung mga nagko-comfort sa atin, pangsamantala lang yan, mga tao na yan. Pero ang banal na Espiritu, kapag kinomfort ka niyan, mga kapatid, hanggat nasa iyo yan, i-comfort ka niyan. Kaya nga mapansin ninyo, kapag kayo po ay malungkot, yung comforter na ito, na banal na Espiritu, yan ang laging nagpapaalala sa iyo. Laging nagko-comfort. Okay lang yan. Hindi mo man naririnig yan. Pero yung dahil nasa iyo banal na Espiritu, nagpapalakas ng loob mo na magpatuloy, no? Hindi mo tinitignan, mga kapatid, yung sasabihin ng ibang tao, nagpapatuloy ka lang. Alam niyo yun na parang kahit gusto mo nang sumuko, pero nararamdaman mo, bakit? Hindi mo maintindihan, bakit gusto mo pa rin magpatuloy? Kasi nga may nagko-comfort, mga kapatid, sa inyo. Sumunod po, mga kapatid, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa ating mga kahinaan. At yan din po ay nagiging tagapamagitan. 8:26 ng Roma. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu pala, kapag meron ka niyan sa buhay mo, yan po ang tumutulong sa ating kahinaan. Kasi may kahinaan po tayong taglay. Kapag wala ka pong banal na Espiritu Santo, ikaw po, mga kapatid, ay may kahinaan na kung saan mabilis kang umayaw, mabilis kang sumuko, mabilis kang, mga kapatid. Minsan nga, yung iba nagpapakamatay.
Madali silang mawala. Subalit kung ikaw po ay may banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, ito po ang tumutulong sa iyong kahinaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, o sabi ng salita ng Diyos, di ba? Kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Sabi yan ni Apostol Pablo. Yung kapag drain ka, minsan iiyak ka. Pero yung iyak, mga kapatid, na iniiyak mo, ay nagmo-motivate sa'yo para magpatuloy. Napakagandang magkaroon ng banal na Espiritu, mga kapatid. Siya po ang tumutulong sa ating kahinaan. Sino sa inyo nakaranas ng hindi nyo naman talaga plano ang manalangin? Bigla ka makakarinig ng awitin para sa Panginoon. Tapos bigla kang nalulungkot. Pero yung lungkot na yun, hindi negatibo yun, ha? Yung lungkot na kung saan inaakay ka, na parang gusto mong manalangin, na hindi mo naman pinaplano. Naramdam mo, kapatid, na yung feel na feel mo, pati presensya ng Diyos, inaakay ka, bigla ka na lang luluhod. Sino sa inyo nakaranas dyan, mga kapatid? Amen. Ha? Totoo yan, mga kapatid. Number 3, ang banal na Espiritu ay kapangyarihan. Kapag ikaw po ay tumanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon, ikaw po ay magkakaroon ng tinatawag na kapangyarihan. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ye shall receive power, sa wikang English. After that, the Holy Ghost is come upon you. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At yung banal na Espiritu, mga kapatid, hindi po yan basta-basta sa iyo kung ikaw po, mga kapatid, ay may maruming pamumuhay. That's right. Ang banal na Espiritu ay may dulot na kapangyarihan sa atin. Amen. Ang tunay na tumanggap, may bunga. Amen. Mga kapatid, pakinggan niyo po, ha. Kung ikaw ay nag-aalangan kung tumanggap ka ba ng banal na Espiritu o hindi, kailangan may bunga. At ano po ang bunga? Ano po ang patunay na ikaw po ay tumanggap? Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22, isa-isahin natin, sister. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Okay. Ang sabi dyan, ang bunga o yung epekto na ikaw po ay tumanggap ng banal na Espiritu, una, ikaw po ay karoroonan ng pag-ibig. Sa lahat ng aspeto may pag-ibig ka. Madali kang tablan ng awa. Madali kang tablan, mga kapatid, ng pagtulong. Madali kang tablan, mga kapatid, na kung saan ay ginagawa mo po ang kalooban ng Diyos dahil ikaw ay may pag-ibig. Hindi mabigat sa iyo ang tumulong ng paulit-ulit. Hindi mabigat sa iyo, mga kapatid, ang gumawa ng mabuti ng paulit-ulit dahil merong pag-ibig na dumadaloy sa iyo. Yun po ay ang banal na Espiritu. Sumunod. Kagalakan. Kaganakan. Meron kang kaganakan. Kapag ikaw ay mayroong tinanggap mo ang banal na Espiritu, meron kang kagalakan. Meron kang joy, kung tawagin, mga kapatid, sa wikang English. Pagpasok mo sa templo ng Diyos, ramdam ang presensya ng kagalakan sa iyo. Amen. Kaya kapag ikaw ay pumasok sa loob ng iglesia o sa loob ng templo ng Diyos at tatamlay-tamlay ka at walang kagalakang nararamdaman sa iyo, walang positive spirit na nakikita o nararamdaman sa iyo, mga kapatid, pagpasok mo, makakahawa ka. Amen. Kaya nga may mga churches, mga kapatid, may mga church. And even here, nararamdaman niyo yan. Minsan, di ba? Ang gana ng spirit ng gawain. Hindi yung gawain. Hindi ang gawain kailanman ang magdadala ng negative spirit. Amen. Hindi ang salita ng Diyos ang magdadala ng sakit sa inyo. Right. Kalakasan yan eh. Amen. Pero bakit nakakaramdam tayo na ba hindi maganda ang service? Bakit? Hinayaan mong mahawa ka nung nararamdaman mo. Amen.
At yung merong negativity spirit, mga kapatid, na pumasok, alam mo yan, mulat sa pool, pagpasok mo, alam mo may mali sa'yo. And you are expecting something ng revival? You are expecting something na magiging maayos ang gawain? No! Hindi magiging maayos dahil di ka maayos pumasok. Amen. Tapos sasabihin mo, tumanggap ka ng banal na Espiritu. Mga kapatid, kaya ito paggising ito sa atin eh. Dapat mahihiya rin tayo sa harapan ng Diyos. Dapat pag pumapasok tayo sa templo ng Panginoon, hindi natin hinahayaan na nakikita ng Diyos sa atin na may negativity spirit sa atin. Dapat ang gawain ay isang masayang gawain. Hindi yung kapag may event, doon lang masaya. Ang nangyayari, ang event ang nagdidikta ng atmosphere ng spirit mo, hindi na ang Diyos. Kaya kahit gaano kaliit ang gawain, kahit tatlo lang kayo sa Bible study, kung mayroong pag-ibig at kagalakan, mga kapatid, naroon ang Panginoon, naroon ang banal na Espiritu Santo sa inyo. I-check natin ang ating sarili. That's right. Hindi maganda na pupunta tayo dito, mga kapatid, tapos galamay-lamay tayo. Worship, parang wala tayong gana. Nakalimutan niyo yung sabi ng Biblia. I was glad when they said to me, Amen. come to the house of the Lord. Amen. Walang ibang pinakamasayang lugar sa mundong ito kundi ang bahay ng Diyos. Amen. Pero bakit hindi nagiging masaya na ang bahay ng Diyos? Huwag mong isisi sa gawain at sa leader. Isisi mo sa sarili mo. Bakit? Hindi mo hinayaan, mga kapatid, na mapuspos ka ng banal na Espiritu. Kaya kung ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay nasa atin, dapat may galak. May katuwaan dapat dito sa loob ng iglesia. Ano po yung ikatlo? Kapayapaan. Kapayapaan. Kapag ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu, meron kang tinatawag na kapayapaan. Mapayapa ang iyong isipan. Sa gitna ng kaguluhan, may nag-iisang kapayapaan sa puso mo. May payapa ang nararamdaman. Sumunod, kapatid. Pagtsatsaga. Katsagaan. May pagtsatsagang nagaganap. Sa loob ng iglesia, may katsagaan. No? Sa iyong mga ministry, may katsagaan. Kahit gaano kahirap ang ministry mo, pinagtsatsagaan mo. No? Kahit gaano katigas ang ulo ng kapatid mo, pinagtsatsagaan mo. Ano man ang nangyayari sa iyo, pinagtsatsagaan mo. Meron kang katsagaan, kung yung tinatawag na katsagaan, mga kapatid. Nagtsatsaga ka, hindi ka mabilis mapudpud. Kasi meron kang katsagaan. Ano sumunod? Kabaitan. Kabaitan. Nandiyan dyan ang pagiging mabait. Natural ang pagiging mabait, mga kapatid. Hindi yung mabait ka lang sa kaibigan mo. Mabait ka lang sa kapatiran mo. Mabait ka lang sa nanay mo. Tapos sa bata, hindi ka mabait. May mga tao, mga kapatid, na bait-bait. Kung may bata eh, kasi dito. May mga taong galit sa bata. Sumunod, mga kapatid. Kabutihan. Kabutihan. Sabi ng Biblia, huwag mong gantihan ng masama ang gumagawa sa iyo ng masama, kundi ng mabuti. Mabuti ganti ninyo. Hindi sumunod. Kabutihan. Katapatan. Katapatan naman ngayon. Katapatan. Mga kapatid, yung katapatan, kapag ikaw may banal na Espiritu, yung katapatan, nandiyan yan sa'yo. Sa lahat ng aspeto, mga kapatid, dapat makita ang katapatan. Katapatan ng ano? May mas malalim pa dito, hindi ito basta salita. Katapatan ng paglilingkod mo. Tapat ka dapat sa oras. Tapat ka dapat sa service. Tapat ka dapat sa paglilingkod. May isa sa atin, hindi tayo tapat eh. Diba? Ito na naman tayo, iuulit ko na naman sa inyo. No? Kaya mo namang umatin. Pero hindi ka nagiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo siya tinatapat sa oras na dapat ay naroon ka. Hindi mo siya, ito pa, kala mo tapat na tapat makinig. Hindi pala nakikinig. Amen. Napakinggan nga, hindi naman in-apply. Hindi ka rin naging tapat. Kailangan mo maging tapat, mga kapatid natin. No? Sumunod. Kahinahunan. Kahinahunan, mga kapatid. Naroroon. Tinuturuan tayo, mga kapatid. Sumunod, sister.
At pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Hinahunan at pagpipigil sa sarili. Naroon ng pagpipigil. Kahit gusto mo suntukin, gusto mong gantihan, nagpipigil ka. Bakit? Alam niyo mga kapatid, yung lahat ng binanggit na yan, sabi ka kasing English, ginamit yan fruit of the Spirit eh. Wala namang S. Singular yan. Kasi pag meron kang pag-ibig, naroon na ang kagalakan. Pag meron kang pag-ibig, nandoon na ang kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, nakapaloob na yun dun sa love. Kahit saan yung baliktarin. Di ba? Pag-ibig ay, ang banal na espiritu ay, kapag meron kang pag-ibig, kagalakan, ito malupit. Kagalakan, pag may kagalakan ka, may pag-ibig ka na nun. Kapag may kagalakan ka, may kapayapaan ka, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kaya ano man ang piliin mo na yan, nakapaloob pa rin doon ng siyam. Ngayon, tutukuyin natin mga kapatid, ano po ba ang pag-ibig? 1 Corinthians chapter 13, basahin po natin. 1 Corinthians 13 verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagtaas man. Okay, hindi mainggitin ang pag-ibig, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Tuloy. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito Teka lang. Sabi hindi daw mapagtanim sa kapwa. Hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa. Alam niyo mga kapatid, ang kagandahan, minsan kahit galit na galit ka sa tao, tinuturuan ka na ba ng Espiritu Santo na mali na yung nararamdaman mo? Amen. At dahil nararamdaman mo yung mali na yun, nagko-confess ka sa Diyos, Panginoon, inaamin ko, may mali talaga dito sa akin. Amen. Tulungan niyo po ako sana na matanggal ito. Nagsasalita ka ng ganun dahil alam mong mali ang ginagawa mo at nagsasalita ka ng ganun dahil ikaw ay may pag-ibig na, hindi ka tulad dati. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip, ano sabi? Natutuwa sa katotohanan. Natutuwa ang pag-ibig. Pag meron ka, natutuwa ka doon sa mga katotohanan lang. Hindi mga kapatid, ng mga kasinungalingan, hindi ka natutuwa doon. Tuloy natin. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Okay, yan ang pag-ibig. Gusto niyo po bang maintindihan at masuri kung meron tayong pag-ibig? Amen. Magbigay kayo ng pangalan. Sige, palagay na lang natin si Brother Ashley. Lahat ng babanggitin mong salitang pag-ibig, palitan mo ng Ashley. Si Ashley ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagtaas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi siya natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Siya ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Suriin mo ngayon ang sarili mo. Madali ka sumuko. Pag nagalit ka, nang sasaksa ka agad. Lahat ng nabanggit na yun, hindi mo ba pwedeng sabihin, ay, ramdam ko ako pala to. Pwede nang palitan ng pag-ibig. I-revise kong Bible, Ashley. Pwede ba ganun mga kapatid? Hindi. Ano ang punto mga kapatid? Para mas mai-connect mo ang sarili mo, try mo. Hindi ko sinasabing magiging magiging doctrine to Try mo yung pag-ibig, ilagay mo yung sarili mo para makita. Amen. At ang isa po dyan, ang pag-ibig, hindi siya natutuwa sa masama. Amen. Kaya pag masama, lumalayo yan. Lumalayo yan sa kasamaan. Kaya nga ito nga ang aking sinasabi sa inyo mga kapatid. Pag meron kayong kapatid sa pananampalataya na alam ninyo na sinisiraan, masamang gawain niya. Amen. At dahil may pag-ibig ka, hindi mo hinahayaan na yung tao ay sinisiraan. Gayong kilala mo yung tao eh. Ngayon, anong gagawin mo? Iko-correct mo ngayon yung taong naninira. That's right.
Bakit? Hindi kasi natutuwa ang pag-ibig sa kasamaan. Tumatayo ka dun sa katwiran. Nakuha po ba ninyo mga kapatid? Amen. Ganun po ang pag-ibig. Tatandaan niyo po ang nawawala ng pag-ibig, tao, Amen. hindi ang gawain. Amen. Pagka ang sino mang tao ay nagsasabi, ayoko na magsimba, wala nang pag-ibig sa simbahan ito, mali ka. Nung pumasok ka sa loob ng iglesia, tinanggap ka ng Panginoon, nandoon na ang pag-ibig. Kahit na marami kang kasiraan, kakulangan, tinanggap ka ng Diyos, naroon ang pag-ibig. Ang problema, kaya hindi mo na maramdaman ang Diyos, wag mo rin sisisihin ng Panginoon, hindi ko na maramdaman ang Diyos sa church na ito. Mga kapatid, kaya hindi mo maramdaman ang Panginoon sa iglesia ito dahil baka inalisan ka na ng pag-ibig. Amen. Baka nawala na sa iyo ang banal na Espiritu. At wag na wag ninyong hahayaan na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ay mahawaan ka ng mga bagay na kung saan hindi naman nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Labanan mo lahat ng negativity, lahat ng negative spirit, lahat mga kapatid ng parang ang atmosphere ay hindi maganda. Labanan mo, purihin mo ang Diyos. Amen. Kaya kung ang lahat mga kapatid ng dito magiging positibo sa pagdalo sa gawain, kahit may isa pang taong ayaw na sa gawain ito, mga kapatid, lalamunin sa mga kapatid ng baga ng Espiritu. Bakit po mga kapatid? Lahat nagpupuri. Tapos ikaw lang ang kaisa-isang hindi. Nakuha ninyo mga kapatid. At wag na wag po natin hayaan na tayo po bilang mga mananampalataya, kung meron tayong mga galit o puot, papasok tayo rito, mahiya tayo sa Diyos. Amen. Na mga hawa tayo. Huwag niyo pong hahayaan na mga hawa kayo. At itong masakit, hindi mo alam na nangahawa ka. Amen. Bakit? Pagpasok mo sa loob nakaburangot agad yung mukha mo. Wasak agad yung araw mo. Papasok ka rito. Tahimik ka. Anong ginagawa mo sa planeta namin? Huwag po natin hayaan mga kapatid. Teritoryo ito ng Diyos. Amen. Hindi ito teritoryo ng Diablo. Kaya dapat tayo mga kapatid hindi pinapasok ng estrangherong spirito. Kaya kapag may isang tao na nagsasabing siya'y naka-receive, hindi mo makitaan ng nine fruit of the Spirit, assuming lang yan kapatid. Amen. Oo, totoo po yan. Hindi nga natutuwa sa masama Tapos ikaw tuwa ka sa masama. Nandun ka. Hindi ka tumatayo sa katwiran at paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kapatid. Paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo. Hindi lahat ng kapatid sa pananampalataya ay kaya kang ilapit sa Diyos. Amen. Ang iba, kaya kang ilayo na hindi nyo parehas alam na nalalayo na pala kayo. Ito ay isang bagay na katotohanan na dapat yung maintindihan. At gusto ko, sana matutunan ninyo at buksan ninyo ang inyong mga puso. Huwag na huwag po kayong magtatanim ng galit sa nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi pag meron kayong itinatanim na kahit anong spirit mga kapatid, kahit kailan, hindi ka magiging tama sa harapan ng Diyos. Bakit po mga kapatid? Sa oras po na kayo po ay merong mga, alam niyo yun, galit kayo o sa leader ninyo, mga kapatid, nasaan ang fruit of the Spirit mo? Nagagalit ka. Sinasaway ka lang. Nagagalit ka, kinukurik ka. Nagagalit ka mga kapatid. At wag na wag niyong hahayaan mga kapatid ang tinatawag na rebuilding spirit. Amen. Sira ang buhay mo. Magrebelde ka, mga kapatid. Akala mo sa leader ka nagrebelde. Sa Diyos ka nagrebelde. Unang-una mong sinagasaan ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang pastor ay kaloob sa inyo. Regalo sa inyo. Kasi hindi na po magsasalita ang Panginoon sa iyo. Mga kapatid, na magbibigay ng instruction sa iyo mula sa langit. Mahalin mo yan. Hindi na ganun. Saan po dadaan? Sa mga pastor. Kaya nga sila po'y kaloob. Pero mag-ingat din, hindi lahat ng pastor ay tinawag ng Diyos. Amen. May mga pastor ng pera, mga kapatid.
Kaya kapag mga pastor na pero, madali malaman eh. Hindi na nagpipreach ng masakit na dapat marinig ng tao. Bakit? Kasi ang concern niya ay salapi, pera. Pero kapag ang isang pastor mga kapatid ay walang pakialam mga kapatid sa salapi, kahit ka-giver ka pa, sasagasaan ka niyan. Bakit? Itinutuwid ka na ng salita ng Diyos eh. Amen. Huwag pasindak sa dami at huwag din masyadong maliit sa maunti. Amen. Ay, Kung umunti, mga kapatid, ang church, walang problema sa salita ng Diyos. Ang problema, yung tumanggap. Nakuha ninyo mga kapatid, kung umalis, wala kang magagawa doon. Umalis eh. Pero kapag umunti, ikaw na natira, may mali dito sa simbahan. May mali sa'yo. Bakit? Nakita mo yung mali, hindi mo nakita yung mabuti. Nakuha ninyo? At wag sanang mangyari kung sakaling dumating ang panahon ng isang kapatid ay umalis at nakita niya ang kanyang sarili sa isang simbahan na ito ang tunay na simbahan, ito ang tunay na kasiyahan, nandito ang kapayapaan, nandito ang pag-ibig. Ito ang tama. Mga kapatid, hindi ka kailanman magiging tama. Alam niyo kung bakit? Kahit sabihin mong mag-success ka sa labas, lahat ng bagay na sa tingin mo ay biniyaya sa iyo ng Panginoon at piling mo, talagang biblinis ka ng Diyos. Hindi dahil sa tama ang desisyon mo, kundi dahil mabuti ang Diyos sa iyo sa kabila ng ginawa mo. The moment, mga kapatid, na ang leader ng simbahan ay sagasaan mo, gawan mo ng masama, mga kapatid. Ito sasabihin ko sa inyo, kahit maging successful ka, hindi ka magiging masaya. Bakit po, mga kapatid? Alam mo sa sarili mo, hindi ka okay. Kapag ang Diyos nagbitaw ng honor your mother and father, yun po, mga kapatid, ay totoo. Nakuha ninyo, mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama't ina, gawin mo yun. Wala siyang sinabi na igalang mo ang iyong ama't ina hanggang, walang ganun. Hanggat mabait sila sa'yo, walang ganun. Ang kanya lang statement, igalang mo ang iyong ama't ina nang umapabuhay. Sa kung may lalampas pa bang bagay doon, kung may malimang magawa ang magulang mo, dala ng kahinaan ng laman, kung sa tingin mo may kakulangan ang magulang mo, merong mga bagay na hindi mo gusto sa magulang mo, hindi yun ang dahilan at hindi mo dapat gawin yung lisensya para ang iyong magulang, mga kapatid, ay i-disrespect mo. Yan po aral ng Biblia. Kung paano sinasabi ng Biblia, igalang mo ang iyong ama't ina sa anong pa mang kapamaraanan. Kahit na feeling mo, hindi ka paborito ng nanay mo, pinagkaitan ka nung bata ka. No? Wala ang pabor sa iyo, mas paborito mga kapatid mo. Hindi yun, mga kapatid, ang dahilan para gamitin mo para maghiganti, mag-disrespect sa kanila. Hindi ganun. Ganun din sa leadership, mga kapatid. Kung feeling mo ang iyong leader ay kulang, manalangin ka. Dagdagan mo. Kasi kung ikaw man ay kulang, ako din ay kulang, lahat tayo ay kulang. Nasa proseso tayo ng tinatawag na pagiging sakdal. Sinabi ng Biblia, ang fivefold ministry, mga kapatid, yan po ay nandiyan dyan, nag-exist para ano? Patibayin ang katawan ni Kristo, ang iglesia. At ano pa? Para sa pagiging perfecto ng iglesia. Bakit? Hindi pa tayo perfecto. Baka kala nyo, kaya pa ulit-ulit tayo sa simbahan kasi hindi tayo perfecto. Maraming kulang sa atin, mga kapatid. Maaaring yung iba sa atin dito kulang ng pag-ibig, kaya may pangangaral pa tungkol sa pag-ibig para madagdagan ang pag-ibig mo. Maaaring yung iba sa inyo dito may galit sa inyong mga magulang, kaya itinuturo ito sa iyo para maidagdag sa iyo. Linggo-linggo, bawat gawain, mga kapatid, marami tayong kakulangan at ang tangang gawain at salita ng Diyos, mga kapatid, ang nagdadagdag para tayo lumago, para po sa tinatawag na perfecting of the saints. Pag may mga masasakit na salita na parang mahirap tanggapin, kailangan yun. Para patibayin ka. Para maging perfecto ka sa harapan ng Diyos. Kasi ako man, bago ko ituro, ramdam ko rin yun. May kakulangan, pero kailangan ituro. Para mabuild po tayo. Na sa araw at pagtunog ng trumpeta, naroon po tayo sa kasakdalan. Ibig sabihin ng kasakdalan, nasa proseso tayo, mga kapatid, na kung saan hindi na tayo nagkukulang.
Nakukuha ninyo mga kapatid? Kailangan po natin magpatuloy. Hindi po tayo titibay at hindi po tayo aabot sa perfecting, mga kapatid, ng salita ng Diyos kung hindi tayo dumadalo. Kaya nga paulit-ulit din ito. Paulit-ulit ko rin itinuturo sa inyo, lalo na sa mga kapatid na wala naman talaga ginagawa at hindi dumadalo. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Kasi yan ang dapat na maidagdag sa inyo. Nakuha ninyo? Hallelujah. So kailangan natin ito dapat maintindihan, mga kapatid. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang banal na espiritu kailangan manahan sa atin. Kasi ako naniniwala, mga kapatid, kapag ikaw ay may banal na espiritu, kahit gaano kasama ang loob mo sa isang tao, kahit sa pastor mo ba, mga kapatid, ang pinakamatinding sama ng loob mo, pero dahil sa banal na Espiritu Santo, dinadrive ka niya sa repentance. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Right. Kahit sabihin mong tama ka, sa harapan mo, sa mata mo, tama ka. At sa harapan ng mga kaibigan mo, tama ka. The moment, mga kapatid, na disrespect mo at may galit ka sa iyong pastor, mali ka na. In the first place, mali ka. Dahil ang inutos sa atin ng Diyos, mga kapatid, igalang nyo sila, pakamahalin nyo sila. Mga kapatid, ano pa, mga kapatid? Pasakop kayo sa kanila, sumunod kayo sa kanila. Amen. Praise the Lord. Dahil sila ang nagpapagal sa inyong kaluluwa. Kaya sana, mga kapatid, maging malinaw ito sa ating lahat. Huwag natin hayaan na ang banal na Espiritu Santo ay mawala sa atin. Hindi tayo at hindi ko kailanman kayo tinuruan na mahalin at sundin niyo ang mga pastor natin hanggang mabait sila, hanggang okay sila. Hindi ganun. Mga kapatid, mahalin niyo sila. Dahil minahal nila kayo. Pupurihin natin ang Diyos, mga kapatid, at i-make sure natin na ma-renew ulit tayo ng Panginoon. Na maranasan muli natin, mga kapatid, ang bunga ng Espiritu. Maranasan ulit natin ang pag-ibig, ang pagmamahalan sa bawat isa. Ang pag-ibig, ang kagalakan, ang katyagaan, ang kapayapaan, no? Ang kabutihan, ang nine fruit of the Spirit, mga kapatid. At sa oras na ito, mga kapatid, pupurihin natin ang Diyos. Ngayon, sa huling pagbasa sa Lucas chapter 11 verse 13, para po tumanggap tayo ng banal na Espiritu Santo, ano po ang dapat natin gawin? Luke 11:13. Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Okay. Nakita ninyo, mga kapatid? Kung kayo ngang masasama, marunong magbigay sa inyong mga anak. Lalo pa kayo ang Diyos na magbigay ng Kanyang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, kung sino man po ang hindi pa tumatanggap ng banal na Espiritu, alalahanin niyo ang pangako at ang aral ni Kristo. Ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Ibibigay niya po ito. At sa mga kapatid natin na matagal lang hindi nare-renew, alam ko at naniniwala po ako na gusto niyo ulit maranasan na ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ay lumukob sa inyo. Na muli ninyong maranasan ang mag-speaking in tongue. Na muli ninyong maranasan na kayo ay puspusin. Naniniwala po ako doon na gusto ninyo yun. Ngunit mangyayari po yun, mga kapatid, kung tayo po ay hihingi sa Panginoon ngayon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ipagkakaloob niya banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Hingin natin. Huwag natin ikait sa ating sarili. Hingin natin. Kung aminado ka, nagkukulang ka ng pag-ibig, hingin mo, Lord, tulungan niyo ako. I-restore niyo ang pag-ibig na nawala sa akin. I-restore niyo po, Panginoon, ang pag-ibig ko sa gawain. I-restore niyo po ang pag-ibig ko sa aking ministry. I-restore niyo po ang aking relasyon sa aking leader. I-restore niyo po ang aking relasyon sa aking kapatiran. I-restore niyo po ang aking relasyon sa aking kapatid na may galit ako. Panginoon, tulungan niyo po ako sa oras na ito. Ito po ang ating hingin sa Diyos sa oras na ito, mga kapatid.
na tayo po ay linisin ng Panginoon. Dahil kung hindi natin aaminin na may mali po sa ating puso, hindi po makikipagdil ang Diyos sa atin sa oras na ito. Ngunit kung sa oras na ito, mga kapatid, aaminin natin ang ating mga kakulangan, aaminin natin sa Diyos ang ating mga kasiraan. Naniniwala po ako na sa araw na ito, sa iyong pagtayo, sa iyong pagpupuri sa ating Panginoon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang ipinangakong Espiritu na siyang nakasulat sa aklat ni Joel, mga kapatid. Sa huling araw, ibubuhos ko ang banal na Espiritu. At kung paanong ibinuhos ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, naniniwala akong hindi pa tapos ang Panginoon. Hindi pa po tapos ang Diyos. Kaya niya po, mga kapatid, ibuhos ang banal na Espiritu, hindi lamang po noon at kahit pa ngayon. Kayang gawin ito sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, let us all stand. Let us worship the Lord, mga kapatid. Huwag natin pigilan ang ating mga sarili. Ilapit po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon at purihin po natin siya. Salamat po sa ating Diyos.